Hello! What is up mga sangkay? Ako muli ito, nagbabalik para sa panibago natin pag-uusapan na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay at kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. So ngayon mga sangkay, may ilalabas po akong magandang information patungkol po sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi isa sa katanungan ng maraming Pilipino mga sangkay, bakit noong panahon ni Ferdinand Marcos mura at mura ang mga bilihin? Samantala ngayon, pagka mahal-mahal na po yung binibili natin sa market at mga bayarin sa tubig at kuryente. Ngayon mga sangkay, pag-uusapan natin ito kung bakit nga ba mura lamang po na mabibili ang mga product dito sa Pilipinas noong panahon ng ating lolo na si Marcos. Gaano nga ba kasagana noon ang Pilipinas lalong-lalo na pagdating po sa mga produkto mula sa mga magsasaka na pangunahin pong pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga babayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga babayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na sumusuporta sa ating pamahalaan. So eto na mga sangkay, umpisahan na po natin na ito. Tara! Programs of Marcos were more faithful to the goals of our Constitution. Napakatahimik, napakalinis ng kalye. Everyone was behaved. Nung sinabi ni Marcos, sa ikahulan ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawanan ko yan ng martial. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Pag-usapang kasaysayan ng Pilipinas, mga sangkay, alam nyo yun, nai-excite akong pag-usapan ito at marami nga po sa mga solid sangkay ang dahilan kung bakit po namamalagi dito sa ating channel at naging isa po sa mga solid sangkay ay dahil nga po sa mga history topic natin na hindi po natin kailanman narinig sa mga history books o mga itinuturo sa mga eskwelahan, mga sangkay. So ngayon, pag-uusapan po natin ang programa noon ni Ferdinand Marcos mula po sa mga magsasaka na dahilan mga sangkay kung bakit mababa ang mga presyo noon ng mga bilihin. Isa sa reklamo ngayon ng sambayan ng Pilipino ay ang pagkataas-taas at hindi na po mapigilan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Na kapag nakikita po nila ang tunay na nangyari noong panahon ng ating lolo na si Marcos na pagkamura-mura ng mga bilihin, napapasana all na lang ang marami. So ngayon, pag-uusapan po natin ito at ilalabas po natin ang isang malupit na video na information patungkol po sa mga magsasaka na naging tulay po kung bakit mura ang mga bilihin noon. Isa sa mga matagumpay na adhikain ng panahon ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang programa ng agrikultura. Higit pa sa mga infrastruktura na ipagawa ay ang kabuuang sistema para sa ating mga magsasaka. So ito mga sangkay, may sistema po ang ating pamahalaan noon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi po ito bara-bara lamang. Sa panahon natin ngayon mga sangkay, hindi po natin makita ang system, no? Wala pong ganong system na malupit. Dito mga sangkay, may malupit na sistema sila Pangulong Marcos na dahilan kung bakit po maganda ang daloy ng produkto mula sa mga magsasaka papunta pong market. Pinatatag ng pamahalaang Marcos ang programang libreng patubig para sa mga magsasaka. Mahigit doble ang linaki ng mga lupaing kabilang sa libreng patubig ng gobyerno. Mula 600,000 hectares noong 1965 ay umabot ito ng 1.3 million hectares noong 1980. Wow! Ito ay naging pundasyon upang ilunsad ang Masagana 99 program noong 1973, kung saan ang Pilipinas ay naging self-sufficient sa bigas at nagkaroon pa ng kakayahang makapag-export sa mga ibang bansa. Wow! Ito mga sangkay, itong information ay wala po ito sa history books na noong panahon ni Pangulong Marcos, umabot po tayo sa punto dahil po sa ganda ng daloy ng produksyon ng mga magsasaka, lalong-lalo na po pagdating sa bigas, na kapag-export po tayo sa ibang bansa. Ito po ay sa panahon ng golden age noon ng Pilipinas. So ituloy po natin ang video na to. Ang IRI or International Rice Research Institute ay naging susi rin upang marating ito.
Maraming pag-aaral at pagsusuri ang pinondohan ng gobyerno upang masigurong epektibo at masagana ang ani ng mga magsasaka. Wow. Matapos ang produksyon, kasama sa sistema ang maayos na distribusyon. Naitatag ang NFA o National Food Authority upang ma-stabilize ang presyo ng bilihin. Itong NFA, hindi ko po alam na naitatag pala ito noong panahon ni Pangulong Marcos. Na ayon po dito, ang NFA ay responsible for ensuring the stability of supply and price of rice. Wow! Tuloy natin. Kasama na ang bigas. Maaalalang tinaguyod rin ang mga FTI or Food Terminal Incorporated na siyang nagiging bagsakan ng mga produktong pang-agrikultura. Itong FTI mga sangkay, dito po bumabagsak yung mga product mula po sa mga magsasaka. So, pagdating sa FTI, saka lamang po na i-release papunta sa mga market, mga sangkay, yun yung reason kung bakit kontrolado po noon ng ating gobyerno ang presyo ng mga bilihin. Hindi tulad kasi ngayon mga sangkay na ang mga businessman, angkat na lamang po ng angkat, bili na lamang po ng bili ng mga produkto mula sa mga magsasaka, wala pong maayos na proseso. So ang nangyayari mga sangkay, kanya-kanya po silang taas ng presyo, kung anong trip nilang presyo pagdating po sa kanilang produkto, gagawin po nila mga sangkay. So ang FTI ay isa po sa sistema ng ating government noon kung bakit mura po ang mga bilihin. Dahil ang FTI po ay sa gobyerno. At dahil dyan po bumabagsak ang mga produkto mula po sa mga magsasaka, pagdating sa market, ang mga product po ay murang-mura talaga. Itong ganitong sistema po mga sangkay ay isa pong brilliant idea mula po sa panunungkulan ni Ferdinand Marcos. Mapapasana all ka na lamang po talaga kapag maaalala mo. Mapapasana all ka na lang talaga, no? Kapag maaalala mo na ganito pala kagrabe, kalupit ang sitwasyon noon ng Pilipinas, kaya mura ang mga bilihin. Ang kasama sa DIWA program naman o KADIWA ay itinatag noong 1968 at nagkaroon ng 252 KADIWA centers o rolling stores upang mailapit ang mga subsidized food items sa mga nasa rural areas o kaya namay sa mahihirap. Noong 1980, dahil umabot ng 90 kavans per hectare mula 30 kavans ang ani ng mga magsasaka, naging triple at kung minsay 4 na beses pa ang iniangat ng kita ng bawat magsasaka. Wow. Isang buong sistema ng agrikultura na saklaw ang pag-aaral, produksyon at distribusyon ng mga ani. Napakagandang information nito mga sangkay na dapat po malaman ng mga kabataan dahil hindi po ito nila mababasa sa mga libro ng kasaysayan. So kung titingnan nyo po ang picture, ganyan po ang sistema noong panahon ni Pangulong Marcos kung bakit maganda po ang daloy ng produksyon mula po sa mga magsasaka papunta po sa market. Ang sistemang yan ay hindi na po natin makikita ngayon dahil nangyari lamang yan, na itatag lamang yan noong panahon ng pinakamagaling na naging leader sa Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Si Pangulong Marcos kasi ay naniniwala na kapag maganda po ang ani ng mga magsasaka, nagiging maganda po ang ekonomiya ng Pilipinas. Minahal ni Pangulong Marcos ang mga magsasaka sa ating bansa. Taliwas po ito sa sinasabi ng peking kasaysayan na mababasa po sa mga libro na si Pangulong Marcos ay kinakalaban ang mga magsasaka. Na kahit magtanong ka po sa mga magsasaka ngayon na mga matatanda na, sila po ang makapagsasabi na noong panahon ni Pangulong Marcos ay sagana sila at hindi po sila napapabayaan ng gobyerno. And until now, sa pamilya Marcos, nagpapatuloy po yung kanilang pagmamahal sa mga magsasaka. Inaaruga nila ito sa Ilocos Norte, mga sangkay, na nung tumakbo nga po si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente, ito po ang kanyang iminungkahi, ang tulungang mabuti ang mga magsasaka, palaguin ang sistema ng produksyon mula po sa mga magsasaka. Dahil kapag ang mga magsasaka sagana, nagiging sagana din po ang buong bansa. Kaya marami po mga banyaga noon, mga sangkay, ang pumupunta sa Pilipinas para lamang po mag-aral kung paano po ginagawa ng maayos ang pagsasaka. Dumadayo po ang ibang lahi sa Pilipinas para pag-aralan ito. Ang puso nila Pangulong Marcos, maging hanggang ngayon ang pamilya Marcos, ay para po talaga sa mga magsasaka. Higit na mas nakakaintindi sila sa mga magsasaka. Kaya nga ang mga magsasaka doon sa Ilocos Norte ay tinutulungan po ng local government na ang namumuno po walang iba kundi ang mga Marcos. So kung si Bongbong Marcos ang magiging pangulo ng ating bansa,
malamang sa malamang, mas magiging maunlad muli ang Pilipinas dahil ang puso din ni Bongbong Marcos ay para sa mga magsasaka. Marami po siyang iminumungkahi na palaguin po at gawing sagana muli ang agrikultura dito sa Pilipinas. Dahil ilang taon na po napapabayaan po talaga ang mga magsasaka. Sariling sikap na lamang po ang kanilang ginagawa. Dahil nga po wala naman talagang maayos na sistema. Kung may maibabalik na isang Marcos sa Malacanang, yayabong muli ang ekonomiya ng Pilipinas at maipagpapatuloy po ang mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.